Pasensya na, nasiraan ako ng sasakyan. Nag-taxi na lang ako. May traffic sa flyover. Okay lang, pasok na tayo. Nag-leave ka ba sa trabaho? Para lang sa lisensya. Hindi ko inakala, sa murang edad ko, ako pa mismo, ang magpakasal ng legal. Ah, nga pala. Ito ang 200,000. Kunin mo muna ito para maiwasan ang kahihiyan ng magkahiwalay pagkatapos ng kasal. Bakit hindi ka nalang tumira? Kasama ko, may apartment ako sa lungsod. Gusto mo akong magsustento sa'yo? Hindi ko naman maaasahan ang taong 5,000 lang sahod na magsustento sa may 8,000 sahod, di ba? Kahit na ito ay peking kasal lang, hindi ko pa rin maaaring pagmalupitan ka. Ang galing talaga ng babaeng to. Hi, you. Yung inaugurasyon ng bagong CJ, paparating na ako. Ah, pala, ang password ng kwarto ko ay 6 na 8. Pasok ka na lang diretsuhan. May trabaho pa ako, kaya hindi kita matutulungan maglipat. Daan ko naman pala yon. Isasabay na kita. Daang mo. Opisina ko sa Tianjin Group, sa Financial Center. Paano naging daan mo iyon? May gagawin lang din ako doon. Oo nga pala, mag-overtime ako mamaya. Huwag mo na akong hintayin. Naiinggit ka ba sa pagtatrabaho sa malaking kumpanyang ganito? Huwag kang mainip kung ikaw ay ginto. Kikislap ka rin balang huwag mo akong inggitan. Pasok ka na, huwag kang mahuli. Jijang, Ipalaganap ang balita. Ang inaugurasyon ay kanselado. kanselado, Jijang, Pero, may daang empleyado sa kumpanya. Buong linggo kaming nagpupuyat para sa pulong na to. Ngayon biglang kanselado, sobrang unfair naman. Simpleng inaugurasyon lang. Di kailangan ng malaking palabas. Opo. Paano nila basta-basta? Ikakansela ang inaugurasyon. Sayang ang pagmamadali kong puntahan to. Ano ba yan? Nabalitaan nyo na ba? Ang bagong presidente pala natin ay tagapagmana ng mga Jiang. Hindi, totoo bang tagapagmana? Ang pamilyang Jiang, ang pinakamayaman sa Banor. Sila may-ari ng kalahati ng lungsod natin. Hindi ako makapaniwalang. Siya na mismo ang mamumuno sa Tianjin Group. Kakupo lang ng tagapagmana, at kinansela agad, ang pulong. Baka naman, isang spoiled na, mayaman lang yan. Anong alam mo? Sabi-sabi, matalino at walang awang negosyante siya. Simulat sa pool, bihisyo na siya. Pero narinig nyo ba? Naglakbay siya ng malayo para sa pag-ibig. Nang masaktan ng puso niya, ganap siyang nagbago. Ngayon siraulo na siya. Siraulo. Mabait naman ang napangasawa kong biglaan. Kahit hindi siya mayaman, mukha namang matinong tao siya. Kumusta, Secretary Lee? Kumusta, Ginoong Zhang, Ginoong Lee? Ginoong Jiang. Bakit hindi mo na lang sabihin sa asawa mo na ikaw pala ang binatang Jiang? Masalimuot ang pagkakakilanlan ko. At saka, hindi ko pa talaga siya kilala. Pag-usapan natin ito mamaya. Lilinawin ko muna ito. Peke lang ang kasal nating dalawa, kaya, para maiwasan ang anumang hindi maganda, kailangan nating magtakda ng mga patakaran. Una, pagkatapos nating ikasal, bibigyan kita ng 5,000 bawat buwan bilang kabayaran sa kasal na ito. Pangalawa, habang mag-asawa tayo, walang dapat manghimasok sa personal na buhay ng isa't isa. Pero, dapat malinis tayong dalawa. Ibig sabihin, walang pagloloko habang nagpapakasal tayo. Medyo ako pagdating sa kalinisan. Pangatlo, ang ating kasunduan sa kasal ay magtatagal ng 1 taon. Sa loob ng taong ito, kung sino man sa atin ang magpaputol ng kontrata, iyon ay paglabag. Ang lumabag ay magbabayad ng 50 milyon. Anong problema? Masyado bang malaki ang multa para sa Huwag kang mag-alala, basta susundin mo ang mga patakaran at hindi mo sisirain ang kontrata. Wala namang magiging problema. Hindi naman problema ang multa. Pero, ayon sa kasunduang ito, hindi mo bala tuparin ang mga tungkulin ng pag-aasawa. Peke naman ang kasal natin. Siyempre, hindi tayo dapat matulog ng magkasama. May iba ka pang tanong? Bakit mo ako binibigyan ng 5,000? Kasi pagkatapos nating ikasal, ako ang bahala sa labas, ikaw naman sa gawaing bahay. Abala ako sa trabaho halos palagi. Kaya lahat na gawaing bahay, mga halaman ko, at bulaklak, pati pusa ko, ay iaasa ko sa iyo. Ang 5,000, ang kabayaran mo para dyan.
CJ, basahin mong mabuti ang kasunduan. May iba pa akong gagawin. May proyekto pa ako. Hindi ko pa ito natatapos. Kailangan kong magpuyat para matapos ito ngayong gabi. Ang bagong hepe namin ay sobrang kontrolado sa lahat. Ayokong magkamali talaga. Sino nagsabing kontrolado ang hepe nyo? Lahat sa trabaho, sabi kakaiba raw siya. Siya, ang tagapagmana ng pamilyang Giant. Ganong klaseng tagapagmana. Walang ginagawa kundi magpakasasa. Ano ba alam niya sa negosyo? Hindi siya kakaiba. Paano naman hindi? Hindi pa nga siya opisyal na nagsisimula. Pero buong kumpanya na, mula itaas hanggang baba, loob at labas, nililinis ng 10 beses. Mismo ang isip namin ang nagsabi. Grabe ang pagka-ofi niya sa kalinisan. Kahit maliit na alikabo, nagagalit na siya. Sulang ba tawag yan? May sira na sa ulo yan. Ganyan talaga ang mayayaman. Sobrang spoiled. Gaano mo ba kamuhi ang mayayaman, ha? Kasi, hindi naman sa ayaw ko sa mayaman. Ayoko lang sa mga tao. Umaasa sa koneksyon ng pamilya. Pero wala namang tunay na kakayahan. Ginagawa lang ang gusto. Nga pala. Yung pen mo ba, branded na imported? Ang mahal naman yan. Peke lang yan. Alam ko na sa sweldo mo, ilang libo lang ang sahod. San ka kukuha ng pambili niyan? Ito, ibalik mo na. Ang daldal mo talaga. Kasi, kailangan ko patapusin ang proposal. Kahit hindi mo matapos. Ang presidente, hindi ka naman mapapahamak. Sino nagsabi? Yung kakaibang, iba-iba ang trip araw-araw. Kapag hindi ko to natapos, baka tanggalin niya ako. Anong ginagawa ninyong mga bata dyan? Lola, anong dulot niyo rito? Narinig ko lang na kinasal ka na. Wang. Bakit hindi mo ako mapakinggan? Alam mo ba kung ilang babae dyan ang tunay na nagmamahal? Pinili kong mayamang kasando mo. Lola. Si King Ning ito, kakakasal lang namin. Kumusta po, Lola? Ako po si King Ni. Aalagaan ko si Wang. Nako, Chinny, ang ganda mo pala. Gusto kita. Lola, mamaya po akong maghiwa ng prutas. Maupo po kayo. Hindi na, hindi ako gutom. Chinning, kailan kayo magbibigay ng malusog na apo? Hindi pa namin planado yan, Lola. Kakakasal lang po namin. Ang pag-aanak ay wala pa sa aming plano. Nagalit mo ba ako? Ang pag-aanak ang pinakamahalaga. Kayong dalawa, bakit kayo nagpaplano ng ganyan? Chinning, ano sa palagay, tama ba ako o hindi? Dapat na kayong magkaanak. Opo. Susundin ko ang gusto ni Lola. Mabuti naman. Paano ako makakahanap ng apo? Gabing na. Ayaw kong abalahin pa kayo. Aalis na ako. Ano to? Lola, papeles ko po sa opisina. Iyan ay papeles ni Wang sa kumpanya. Papeles lang yan. Bakit kayong dalawa nag-aalala dyan? Sige, sige na. Hindi na kita aabalahin. Lola mo. Biglaan talagang dumarating, ha? Sanain mo na madalas yan. Magkunwari ka lang, ha? CJ, sanay ako sa pagpapasaya sa matatanda. Ang galing ko magpanggap, di ba? Si Lola, hindi malalaman na peke ang kasal natin. Aalis na ako. Hoy, manager. Narito na ako sa hotel. Para ito sa proyekto pang ekolohiya ng Longteng Group. Gagawin ko ang lahat para mapao sila. Chinning, ang puno ng Longteng Group, ang humiling na ikaw ang mamuno sa pulo. Pagbutihin mo ang pagkakataong ito. Sige, naiintindihan ko. Ginoong Jiang, ang hapunan ngayong gabi ay inihanda ng lupo ng Samahang Pangkalakalan ng Banor. Malinaw na ang layunin ng samahan. Nais nilang mamuhunan ka sa kanilang bagong proyekto. Bakit nandito siya? Narito si Ma'am para pag-usapan ng proyekto kasama ang Longteng Group. Tama, ang Longteng Group ay miyembro rin ng Samahang Pangkalakalan ng Banor. Chining, tama na yan, inuman pa tayo. Ginoong Lu.
Hindi na talaga ako makakainom pa. Pag-usapan na lang natin. Ang proyekto, ayos ba? Chining. Mula nang makita kita, sa huling pagdiriwang, gustong-gusto kong mahawakan ang iyong makinis na balat. Kung masisiyahan mo ako ngayong gabi, ibibigay ko sa iyo ang buong proyekto. Ano sa palagay mo? Lahat dito, sa loob at labas, nagtatrabaho para sa akin. San ka ba pupunta? Sino ka ba? Secretary Lin, hindi tatanggapin ng Chanshin anumang proyekto mula sa Longting Group. Tungkol naman kay Enruang, papadala ko siyang sa Africa para magtanim ng puno. Opo, ikaw. Tagapagmana ka ng pamilya Jiang. Ang init ng pakiramdam ko. Ano ng problema mo? Nauuhaw ako. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ano nang nangyayari? Bakit dito? Ito. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Pakunwaring kasal lang kami nitong nakaraan, ni hindi pa nga umaabot ng isang. Paano ako napasiping sa kanya? Ang lax ko masyado. Chining, nabalitaan mo na ba na bangkarote ang Longteng Group? Bangkarote. Ang bigla naman. Oo, nagulat din ako. Mukhang maayos naman lahat. Paano sila nabangkarote? Kahapon ka pa lang sa Longteng Group para sa project discussion. Buti na lang hindi natuloy. Kung hindi, tayo ang malalagot ngayon. Kahapon. Naalala ko lang, sinundo niya ako. Tapos. Chining, pinatawag ka ni Secretary Lee sa opisina ng CEO. Mukhang may kinalaman sa Longteng Project. Chining, ingat ka. Vice President, hinahanap niyo po ako. Jiang Wang, bakit nandito ka? Nagulat ka. Ito ang tanggapan ng Pangulo ng Chayanshin Group. Anong ginagawa mo rito? Kilala mo ang presidente natin. Bakit hindi mo tanungin si Secretary Lin kung bakit ako nandito sa opisina? Ginoong Lin. Hindi naman siya ang presidente natin. Tama ka. May gagawin pa ako. Una na muna ako. Bakit ka tumatakbo? Takot kang kakagatin kita. Hindi mo ba sinabing susuportahan mo? Baka hindi ko kaya. Ako ang pinakamasamang troublemaker dito. Hindi. Chismis lang. Iyon. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, kalimutan na natin. Huwag mo akong pag-initan. Pangulo, Ginoong Jiang. Binatang Jiang. kagabi, naaalala mo ba ang ginawa mo sa akin? Ako. Anong ginawa ko? Wala akong maalala. Pwede kitang tulungan. Maalala ang nangyari kagabi. Hindi ko talaga maalala. Pasensya na. Bakit mo ako sinungalingan? Anong kasinungalingan ko sa'yo? Kung sino ka talaga? Halata na mayaman ka, napakayaman. Bakit mo ako sinungalingan? At nagpanggap na mahirap. Nagpanggap na mahirap.
Tinanong mo ba ako? Ako. Anong problema? Hoy, prinsipe, ang daya mo naman. Nagpakasal ka na, at hindi mo man lang sinabi sa amin. Kung hindi pa nadulas, ang lola mo, hindi pa rin, namin malalaman. Magsalita ka ng maintindihan. Kasi, bukas ang birthday ko. Kaya, prinsipe, pwede bang pabor? Pumunta ka. Para, suportahan ako. Ay, isama mo rin ang prinsesa mo. Gusto kong makita kung anong klaseng babae ang nabihag sa prinsipe natin. Hoy, totoo ba ang asawa mo? Hello, prinsipe? Hoy. Wow, binaban ako. Ano ba yan? Lim Ujayang, dahil abala kayo. Aalis na lang muna ako. Tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Hindi mo ba ipapaliwanag? Ang nangyari kagabi. Tungkol kagabi, hindi ko talaga kasalanan. Napainom lang ako ng sobra. Alak, may kakaiba sa inumin na iyon. Pagkatapos kong inumin, naramdaman kong kakaiba ang katawan ko. Hindi mo pwedeng ibato lahat ng sisi sa akin. Kaya, sinasabi mo bang kasalanan ko ito? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nais ko lang. Tapos na ang lahat, wala na tayong magagawa. Hindi naman ikaw ang talagang naagrabyado dito. Bakit ganyan ka pa rin? Umalis ka na. Hindi mo ba sinabing susuportahan mo? Mag-focus ka na lang sa trabaho mo. Subukan mong ipundar ang bahay bago matapos ang taon. Ikaw. Sakim na kapitalista, ang dami mong pera. Nagpanggap ka namang wala kang pera. Ayaw ko ng bestidang ito. Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Ikaw, Magsisimula na ang birthday party. Ayokong nahuhuli. birthday party ito ng kaibigan. Bakit ako nakaayos na ganito? Ano ba ang pakay nito? Kung hindi lang masyadong marunong, akala mo ay pupunta ako sa pageant ng kagandahan. Sige, susuotin ko na ito. Hindi ba't sapat na ito? Tara na. May kakaiba sa prinsipe. Dati siyang napakahusay sa oras. Bakit nung ikinasal na, nagasta na parang diva? Tigilan mo na yan, tama na. Sa totoo lang, gustong-gusto kong malaman anong klaseng babae ang nakakuha ng pansin ni Wang. Nagkataon lang, narito na siya. Siguro itong magandang ginang ay ang prinsesa, di ba? Prinsesa, Go Faye, marunong ka ba talagang makipag-usap? Unang beses mo pa lang siyang makilala. Huwag kang magsalita ng kakatwa. Huwag kang magpahiya. hindi naman. Ang prinsesa kasing tawag. Hindi pa ako sanay sa tawag na prinsesa. Nga pala, Goof, birthday mo ngayon, may regalo ako para sa'yo. Nakapulot ako ng batong ito. Nang magbakasyon ako sa dagat, pinaukit ko sa dalubhasang manggagawa at pinalagay ko pa sa templo para mabasbasan. Ngayong taon ay iyong zodiac year, kaya ibinibigay ko ito sa'yo. Naway maghatid ito ng kapayapaan at kalusugan. Salamat ate. Napaka-considerate mo talaga. Ate, gustong-gusto ko talaga ang red along ito. Bitawan mo. Mukhang, kumpleto na tayo. Tayo't magtagay ng sabay-sabay. Paumanhin sa lahat. Huling-huli na ako. Shenzo, nandito ka na. Oy, Bakit mo siya inimbitahan? Hindi ko ginawa yon. Di ko nga alam kung kailan siya bumalik sa Amerika. Paano ko siya maanyayahan? Tsaka, pupunta si Wang ngayon, kasama ang asawa niya. Gagawin ko ba yun kung talagang tanga ko para akong magnanakaw? Shenzo, ako talaga ang nagyaya sa'yo. Mga pare, matagal na tayong magkakaibigan. Ang simpleng pagtitipon ay dapat nating gawin, di ba? Shenzo, umupo ka na. Wang, ang tagal mong nawala. Hay ikaw. Wang, ngayong bumalik na ako, dito ko na itataguyod ang karera ko. Hoy,
Gufei. Ano masasabi mo sa lahat ng to? Paglingon ko sa kanan. Sa kaliwa, kitang-kita ko, hindi pa nakaka-move on, si Chenzo sa prinsipe natin. HMP, madami na akong nakilalang ganyan. Akala nila ang pag-aasawa ang magiging solusyon sa buhay nila. Pero si Chenzo ay galing sa kilalang angkan. Mula bata pa'y may magandang asal na. Silang dalawa ni Wang ang laging itinuturing na perpektong tambal. Wang. Sino to? Asawa ko. Asawa mo. Kailan kayo ikinasal? Bakit hindi ko alam? Kailangan ko bang isumbat sa'yo ang lahat? Birthday ko ngayon. Kami, matagal nang magkakilala. Bihira kaming magkumpleto. Oo, tama ka. Chenzo, halika na dito. Pass muna ako. Okay na ako dito. Ilang taon na rin simula nung huli kaming magkita ni Wang. Dapat magkwentuhan tayo. Wala naman kayong tutol, di ba? Ay oo nga pala. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Liu Chenzo. Ex-girlfriend ako ni Wang. Kiangsu, bakit hindi ka nalang umupo dyan? Alam mo naman. Kami ni Wang ay kasal na ngayon. Kahit kasal na kayo, kailangan may hangganan pa rin. Alam mo, dapat misteryo pa rin ang babae. Si Wang. Ayaw niya sa babaeng malandi. Pero ang asawa ko, gusto niya yung palaging akong nakadikit sa kanya. Wang. Tara, laro tayong lahat. Sige, maglaro tayo. May sorpresa ako para sa inyong lahat. Ikaw na pumili, pare. Sumayaw ng mainit kasama ang isang kasalungat na kasarian dito. Mainit na sayaw, astig, ayos. Anong ginagawa mo? Lina, wala akong choice. Naiipit ako rito. Ikaw na lang ang natira. Mainit na sayaw. Mainit na... Sige na, gawin mo to. Hala, sige. Chenzo, ikaw naman pumili. Katotohanan. Sino ang naging unang beses mo? Nakasama. Unang beses sa kama, no? Siyempre, kay Wang yun, di ba? Lina, tumigil ka na sa kalokohan. Pupunta lang ako sa sisi. Liu Qiangsu. 2 taon tayong nagsama. Wala namang nangyari sa atin. Kung naintindihan mo talaga ang ugali ko, malalaman mong dapat ka nang tumigil. Wang, noong tayo'y naghiwalay, may mga dahilan ako na hindi ko maiwasan. Naiinis ka pa ba sa akin hanggang ngayon? Alam mong babalik ako, kaya kumuha ka ng babae para lang magselos ako. Wang, magsimula tayo muli. Bumalik na ako. At hindi na ako aalis pa. Liu Qiangsu, tapos na tayo. 5 taon na ang nakalipas. Iniwan mo ako dahil anak sa labas. Walang karapatang magmana. Sa pamilyang Jiang. Wang, hindi yan totoo. Makinig ka muna. Qiangsu, wala na tayo. Sa relasyon, dapat pareho tayong may gusto. Nakalimutan na kita. Sana ikaw rin. Wang, bumalik ako ngayon dahil gusto ko magbagong buhay kasama mo. Murahin mo ako o suntukin. Huwag mo lang akong iwan. Naiintindihan ko ang desisyon mo noon, pero pakiusap, huwag mo na akong guluhin. May asawa na ako ngayon. Kapag patuloy ang nakipag-ugnayan sa iba, masasaktan ang asawa ko. Maghiwalay na tayo. Hiwalayan? Matagal ko nang iniisip yan. Tayong dalawa, sa halagahan man o pinagmulan, sobrang magkaiba talaga tayo. Ako'y isa lang, pangkaraniwang tao. Ngunit ikaw, nasa itaas ka na, ipinanganak na may gintong kutsara, isang mayamang anak. Kaya nga, Ako'y ordinaryo lang, di ko kayang magpanggap na babaeng sosyal.
Ang pag-aasawa, hindi ba't dapat magkatugma ang mag-asawa? Tayong dalawa. Hindi talaga tayo ba? Matatawa lang ang mga tao sa atin. Sa totoo lang, mukhang mabait si Aimee Kyangsu. Wala ka nararamdaman para sa kanya? Kung maghihiwalay tayo ngayon, pwede na kayong magsama. Magandang tambalan kayo. CJ. Hiwalayan, di ba? Walang problema. Mag-leave ako bukas. Pirmahan na natin ang kasulatan. Base sa kasunduan natin, ang sinumang lumabag ay dapat magbayad ng 50 milyon na kompensasyon. I-transfer mo na lang sa account ko. Kaso, ito ba ay paglabag sa kontrata? Wala pang 1 taon ang kasal natin. Ikaw pa ang magpapaalis. Hindi ba yan paglabag sa kontrata? Tinutulungan lang kita na makasama ang tunay mong mahal. Paglabag pa ba yon? Wala akong babaeng katulad ng sinasabi mo. Pababayaan ko sa abogado ang proseso ng paghihiwalay. Tungkol sa kompensasyon, mas mabuting isend mo ng buo. Pagkatapos ng lahat, wala nang balikan. Malinaw namang nakasulat sa kasunduan. Hoy, mahal, ayaw ko nang maghiwalay. Ayaw ko na talaga. Ano nang tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa akin? Honey, tinawag lang kitang honey. Walang nakalagay sa kasunduan natin na bawal tawaging honey, di ba? CJ. Pero huling beses na to, huwag mo nang ulitin. Okay, hindi na maulit. Song Qingning, nilinaw ko na kay Liu Qiangsu. 5 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ako dahil isa akong anak sa labas. Nirespeto ko ang desisyon niya. 5 taon na ang nakalipas. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito sa akin? Ayoko lang na magkamali ka ng intindi. Tutal, sa mata ng batas, mag-asawa tayo. Hindi ako magluloko sa kasal natin. Kung may gumugulo sa isip mo, huwag mo itong kimkimi. Hahatid na kita. Hindi okay lang. Galing na sa talyer ang kotse ko. Kaya ko nang mag-isa. Hahatid na kita. Espesyal ang sitwasyon. Special. Sisi ka ng Chayanshin Group. Isa lang akong empleyado. Paano ko hahayaan na ihatid ako? Saka, kapag nakita tayo ng magsismisa na naman sila. Kung ganoon, ikaw ang magmaneho. Ikaw, Chinning. Kaninong kotse yang pinanggalingan mo? Boyfriend mo ba yan? hoy, you, ako. Nakita ko lahat. Nakita ko na yung kotse. Sa magazine that limited edition yun. Di ba? Aabot sa milyon-milyon. Sino yung nasa kotse? Kailan ka nagsimula mag-date ng mayaman? Boyfriend, ha? Hindi ko siya. Boyfriend. Hindi boyfriend mo. Pinahatid ka pa rin papasok. Teka, sandali. Bakit pamilyar yung mukha niya? Ang prinsipe. Galing ka sa kotse ng CEO natin. Sabi ko na huwag papahati. Ayan tuloy. Si you ang pinakatsismosa sa buong kumpanya. Naabutan ako na mabait lang talaga siya. Kaya, sinabay na lang niya ako. Totoo ba? Balita ko, ang tagapagmana ng Jiang ay napaka-stricto. Mabait pala sa empleyado. Hindi naman ganun. Sa totoo lang, mabait si Tsi. Hindi siya kagaya ng sabi-sabi. Tigil niya ng mga chismis. Magandang umaga po, sir. Tara na, may meeting tayo. Huwag tayong mahuli. Nako, di ko pa tapos ang proposal ko. Sisigawan na naman ako ni supervisor. Tara na. Hintayin ko na lang ang elevator dito. Bakit siya hindi pumasok? Ito ang pribadong elevator ng C. Ang pribadong elevator ng si. Pasensya na po, nakalimutan ko. Aalis na ako ngayon din. Ano ang sinabi mo tungkol sa akin? Kakaiba? Hindi, nagkakamali ka. Paano ko masasabi? Kakaiba ka. Sinasabi ko na mapagbigay ka, na nagmamalasakit sa mga empleyado. Pinagtatanggol kita talaga. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Yu. Song Chinni. Yan ang pribadong elevator ng CEO. Bakit ka lumabas mula doon? Director Su, ako po ay. Swerte lang, nakasabay ko lang ang si. Pinayagan niya akong sumama.
Ang CEO ay sobrang maarte sa kalinisan. Alam mo yan, ang elevator na yan ay hindi para sa iyo. Papalampasin ko ito ngayon, pero kung maulit pa ito, kakausapin ko ng personal, si Vice President Gao tungkol dito. Huwag na itong maulit. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Song Chin-ning, tigilan mo na ang mga pakano mo. Ang CEO natin ay tagapagmana ng pamilyang Jiang, hindi isang tao na, kahit sinong babae, ang pwedeng lumapit. Directors, ano ba ang gusto mong sabihin? Ano bang sinisikap kong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Masakit man ang salita, totoo naman ang katotohanan. Hindi mo ba yun nauunawaan? Song Chin-ning, alam mo ba talaga, ang iyong kalagayan? Ang Angkang Jiang ay pinakamakapangyarihan sa Banyuer, ang tagapagmana ng Angkang Jiang. Anong klaseng babae, ang hindi pa niya nakita? Sa hitsura mong iyan, sinong magkakagusto sa'yo? Binibining Sue, ang negosyo ay negosyo, at ang buhay personal ay hiwalay. Kung tungkol sa bukas palagi ang akin. Pakikipag-usap sa ngunit kung personal na buhay ko. Hindi ko kailangan ng iyong opinyon. Ang galing mong sumagot, kaya pala sa loob lang ng isang taon, nakuha mong maging deputy manager ng pangkat ng proyekto. Ang posisyon ko sa pangkat ng proyekto ay pinaghirapan ko sa pamamagitan ng kakayahan. Talaga. Pero nakita kang lumabas sa kwarto ni Vice Presidente Gao ng hating gabi, tapos sasabihin mo dahil sa kakayahan mo lang. Kaya pala si Ginoong ay napakataas ang tingin sa'yo. Ano raw sabi niya, na ikaw raw ang huwaran na empleyado, ang ating future star. Alam mo, kailangan ng diskarte ang mga tao para umangat sa buhay. Binibining Sue. Iyon ay 3 buwan na ang nakalipas, at naipaliwanag ko na iyon noong panahong iyon dahil lang sa pagbabago ng plano ng proyekto. Puro trabaho lang ang pinag-usapan naming ni Ginoong Gao. Pero kung may mga tao gustong mag-isip na masama, wala na akong magagawa. Song Chin-ning, akala mo kaya agawin ang posisyon ko? Walang posibilidad. Ginoong Jiang, ang lupa ng Qingcheng Group sa South District ay magiging isa sa pinakamalaking proyekto sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Nasuri ko na ang lupa sa South District. Narito ang datos na tinipon ko batay sa input mula sa parehong mga tagapamahala ng disenyo at inhinyerya. Ibigay ito sa departamento ng proyekto. Sabihin sa kanila na dapat nilang makuha ang lupain iyon sa loob ng 3 araw. Opo. Chin-ning, kaya, ito pala ang proyekto sa South District. Narinig ko na nagkakahalaga ito ng halos 15 bilyon. Ang Xingcheng Union Group ay interesado rin sa proyektong ito. Xingcheng Union. Oo. Ang boss ng Xingcheng Union ay galing din sa ibang bansa at napakagwapo rin niya. Hello, Eunice King. Ako ito. Nasa Redwood Club ako. Pwede ba tayong magkita sandali? Sige, pupunta ako. Chin-ning, saan ka pupunta? Director Su ay nakikipagkumpitensya rin sa proyekto. Hindi ba si Director Su ay palagi may alitan sa iyo? Kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong makakaya. Huwag kang magpabeya sa kritikal na sandaling ito. May kailangan akong asikasuhin at titingnan ko ang South District habang nandito na rin ako. MS, Chin-ning. Hindi ako mahilig sa pagpapaligoy-ligoy. May 1 milyon sa card na ito. Kung pera ang makakalutas sa problema, hindi na kailangang magsayang ng oras. Ayan, Kiangsu. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Maging tapat na tayo. Ang dahilan ng pagbalik ko dito sa Amerika ay dahil kay Jiang Wang. Kailangan ko bang ipaliwanag ang pagkakaiba ninyo ni Jiang Wang? Sa palagay ko, ang ex-girlfriend ay walang karapatang magsalita. Ang Angkang Jiang ang pinakamakapangyarihan sa Banor. Hawak nila ang kalahati ng yaman ng lungsod. Si Jiang Wang ang tagapagmana ng Angkang Jiang. At higit sa lahat, tinatawag siyang gintong lalaki. Sa buong Banor, walang babae. Ayaw sa lalaking katulad niya. Ano naman? Kaya, dapat alam ng mga tao ang kanilang lugar. Ang pamilya Song ninyo ay karaniwan lang. Inimbestigahan kita, Ginang. Song, isa ka lang. Ordinaryong graduate, may karaniwang titulo. Sa tingin mo ba? Karapat-dapat ka sa tabi ni Jiang Wang. At sino ka para sabihin lahat sa akin? Mahalaga bang sino ako? Kami ni Jiang Wang. Ang tamang pagtutugma. Ang Angkan Liu namin ay kilalang pamilya at matagal ng kaanib ng mga Jiang. Anong meron ka laban sa akin? Kung mas magaling ka man sa akin, huwag mong kalimutan, ako ang opisyal na ginang Jiang ngayon dahil mayaman kang dalaga. Siguradong ayaw mong maging kabit, hindi ba? Ikaw. At saka, kami ni Wang ay tunay na nagmamahala. Wala kaming pakialam sa estado sa lipunan. O sige nga. Ang lola ni Wang, laging nanghihingi ng mga apo na mabilis kaya nga, kami ni Wang ay masigasig na nagsusumikap dyan. Song Chin-ning.
Ako at si Jiang Wang, ilang taon na kaming magkasama. Sa tingin mo ba'y sapat ang ilang araw para magbago? Kahit gaano kayo kasaya ngayon, panahon na ang lumipas. Isipin mo nga, halos 30 na siya. Di ba't normal lang na may mga nakarelasyon na siya? Baka isipin pa ng iba, may diferensya siya sa katawan. Alam niyo naman, ang magkaroon ng kiunang pag-ibig o perpektong babae sa nakaraan, hindi naman ganun kaimportante. Dapat tayo tumingin sa harap, hindi pwedeng habang buhay, nakatira sa alaala. Di ba tama ako? Song Chin-ning, ang galing mong magsalita. Pasensya na, Kiangsu. Tumatawag asawa ko. Kailangan ko sagutin. Lupa sa South District Development Zone. Hello, may problema ba? Nasaan ka na? Nasa South District ako. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan mamaya. Mamaya, kakain tayo sa bahay ni Lola. Huwag kang malate. Ano? Hapunan sa lumang bahay? Sige, darating ako ng maaga. Kiangsu, may iba pa akong gagawin. Mauna na ako. Song Chin-ning, marami na akong nakikitang katulad mo. Gusto mo lang ng mayamang asawa, di ba? Pera ang gusto mo. Narito ang 1 milyon. Kung hindi sapat sa iyo iyon, magpresyo ka na. Magkano ang kailangan para iwan mo si Jiang Wang? Liu Kiangsu, ang kayang ibigay sa akin ni Jiang Wang ay higit pa sa iniisip mo. Akala mo ba talaga? Napakialam ko sa mumurahing milyon mo. Ikaw. Hello, si Mr. Wu ba ito? Narinig kong ang Shengcheng Union ang gusto sa lote sa South District. May proposal ako para sa... Sige. Ito talaga ang unang beses kong makilala ang magulang. Medyo kinabahan ako. Anong kinakabahan ka? Kapag nagkamali ako at nahalata, kailangan kong magbayad. Ganoon ba siya kadesperado sa pera? Bakit laging pera ang usapan? Hindi mo kailangang kabahan. Simpleng hapunan lang ito. Maria, ang angkan nating Jiang, ang nangungunang pamilya sa Banor. Paano natin papayag ang basta-basta na lang isang babaeng di kilala ang pumasok sa ating pamilya? Oo, Maria. Tayo ang pinakamayamang pamilya sa lungsod. Lahat ng mayayamang babae, nagsusumika para mapansin si Wang. Ngunit padalos-dalos si Wang. Bakit niyo po siya sinasang-ayunan? Nahanap niya ang taong talagang gusto niya. Masaya siya tungkol dito. Dapat niya may desisyon ito ng mag-isa. Inay, tama naman po kayo dyan. Ngunit bilang solo niyang tagapagmana ng angkan ng Jiang, ang babaeng mapapangasawa niya, dapat ay galing sa may kayang pamilya. Itong si Song Chin-ning, galing lang sa karaniwang pamilya. Mga taga-probinsya ay laging may problema. Alam niyo yan. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng tao talaga siya? Tama si Maria, baka matalas man. Ang salita ni Docs Iyang, may punto naman siya. Binibining Leo, di ba nakabalik na siya? Bakit hindi na lang pumili ng mabuting araw para kay Wang? Napakasalan siya. Kaysa dito, Lola, kami ni King Ning ay dumalo po sa inyo. Tuloy kayo. Lola, may dala akong regalong pintura. Splendid rivers and mountains ang pamagat. Sana'y magustuhan niyo. Gustong-gusto ko talaga ito. Naita, ito'y munting handog mula sa amin. Umupo ka sa tabi ni Lola. Chin-ning, gusto ka rin ni Lola. Talagang gusto kita. Wang, akala mo ba'y biro lang ang kasal? Seryosong usapin ang pagpapakasal. Hindi ito laruan. Dalhin mo ang babaeng ito palabas ng bahay. Wang, wala akong galit. Ano ba ang espesyal sa babaeng galing sa pangkaraniwang pamilya? Maraming katulad niyang babae. Saan man. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ano naman kung hindi mayaman pamilya ko? Hindi ba't karapat-dapat din kami magmahal at mahalin? Anong klaseng pag-ibig ba ang gusto mo? Hindi ko kinokontra ang hangarin mo. Pero ang katulad mo, may mababang pinagmulan at kakayahan para sa angkang Jiang. Hindi man ako pinagpala sa buhay. Pero sabihin mo nga,
Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kagandahang asal? Pagiging matalino't magalang ba ang kagandahang asal? Pagpipiyano't pagpipinta ba ang sukatan para maging katapat ni Wang? Dapat mayaman kang tagapagmana. Hindi isang hamak at pangkaraniwang babaeng tulad mo. Napakaraming tao sa mundo na hindi nabigyan ng pagkakataon magkaroon ng kagandahang asal na sinasabi mo. Gusto ba nilang maging ganoon? Hindi nila ito magawa dahil sa hirap ng buhay. Masasabi mo ba wala silang kagandahang asal? Bantayan mo ang pananalita mo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Minsan, mas mabuting maging mabutit tapat kaysa sa lahat ng kagandahang asal mo. Ano ba ang iniisip mo? Hindi ko hahayaang makisama sa angkan namin ang katulad niyang babae. Hindi naman pamilya ang pinakasalan niya. Ako ang kanyang mapapangasawa. Wala itong kinalaman sa pamilya Jiang. Wang, ikaw. Sa totoo lang, ikay pangalawang ina ko lamang. Masyado kang nanghihimaso sa buhay ko. Hindi ka panipaniwala. Wang, ganyan mo ba? Kausapin si Nanay Jox Iyang. Si Jox Iyang, lagi namang mabait sa'yo. Kitang-kita ng lahat yan. Ano ba ang problema mo? Problema ko. Sinampal niya ang asawa ko. Ano nang dapat kong gawin? Bantayan mo ang pananalita mo. Paano mo nagawang murahin ang iyong ina? Anong kasalanan ng pagtuturo sa mga bata bilang tagapagmana ng pamilyang Jiang? Ang sanggit mo, walang pakundangan. Kung ipipilit mo ang pagpapakasal dito, aalisin ko ang karapatan mo na magmana sa pamilya Jiang. Naku po, ako ba ang may gulo ngayon? Sa inyo ba nagmula ang karapatan kong magmana? Ikaw, Tama na. Ano ba ang nangyayari dito? inay. Nagsalma ka naman. Nakita nyo naman lahat. Hindi ba't kaguluhan ito? Hindi ko nasasabihin kung sino ang may gulo. Masaya ako kay Chin Ning at talagang gusto ko siya. Kung may mangapi sa aking Chin Ning, kalaban niyo ako, ang puno ng pamilya. Inay, kayo naman. Bakit hindi kayo makinig sa akin? Xiao Ning, lumapit ka sa lola. Halika rito. Lola, Ginoo. Alam mo ring katulad ko. Hindi naging malapit si Jiang Wang sa akin mula pagkabata pa lang. Ngayon, sa hinaharap. Kung pakakasalan ni Song Qining, ang pamilya Jiang, siya'y isang batang walang pinag-aralan. Anong pwesto ang may iwan sa akin sa pamilyang ito? Ambisyoso at walang awa si Jiang Wang. Sa tingin mo may pakialam siya sa pamilya. Noong araw, nang ang ating Jiang ay nagkaproblema, siguradong siya ang may gawa. Kung hindi maagang namatay si Jiang Zi, at kung makapagkaanak pa, sa tingin mo ba titiisin ko ang lahat ng ito sa bahay na ito? Mahal. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Si Jiang Wang na ang nagpapatakbo ng pamilya. Kung maghahasik ka ng gulo, hindi kita matutulungan. Iniisip ko lang ang kinabukasan natin. Sana hindi tayo pag-initan ng batang yun sa akin. hindi ko sinasadya na magalit siya ngayon. Wala kang ginawang mali. Kasama mo ako. Hindi mo kailangang tiisin ang mga to. Kung ayaw mo sa pamilya Jiang, tandaan mo lang. Sa akin ka ikakasal, hindi sa mga Jiang. Walang sinuman ang may karapatang paalisin ka. Wen. Pagkatapos nito, tiyak na makukuha mo ang premyo mo. Salamat. Shenzhou, huwag mong sabihin yan. Malapit na ang mga pamilya natin dati pa. Marami ka nang naitulong sa akin. Tulong ko naman ito sa'yo. At saka, ang pag-alis kay Song Qining ay ikasasaya kong lubos. Pero Ate Shenzhou, ano ba ang ginawa ni Song Qining sa'yo? Magsasabi ako sa'yo pagdating ng panahon. Ay nako, may masamang nangyari. Anong nangyari? Yung lupa sa South District Development Zone, nalaman kong may data leak na aga na ng Xingcheng Union ang lupain. Ano? Xingcheng Union ang bumili ng lupang iyon. Pero, paano na-leak ang datos? Wala akong ideya. Pero Qining, mukhang seryoso ang problema mo. Ano? Sabi ng lahat, ikaw daw ang nag-leak ng datos. Ako ang nag-leak ng datos. Oo, pinag-uusapan ng lahat. Paano ako ang mag-leak ng datos? Kakatawa naman. Song Qining. Gusto ka ng CEO sa opisina niya. Qining, mag-ingat ka. MS, Jiang, para sa South District Project. Maliban kay Song Qining, walang ibang nakakita ng plano. At noong araw na iyon, nakita ko mismo si Song Qining na umalis na may plano. Siya siguro ang nag-leak ng datos. Ergaw, bakit ka na parito? Mr. Jiang, sa pagkakaalam namin, walang ibang kundi si Song Qining ang may access sa plano. Mukhang kainahinala si Qining. Wala akong nilik na datos. Song Qining, maliban sa iyo, sino pa ang humawak ng plano na ito? Hindi ko ginawa yon. Ang masasamang tao ay hindi kailanman umamin na sila'y masama.
Kung hindi mo ginawa, bakit mo kinuha ang proposal noong araw na iyon? Huwag mong sabihin, nasa trabaho ka noon. Nakumpirma ko na, ni hindi ka nga pumunta sa grupo Xingcheng noong araw na yun. Su Wenwen. Hindi lang ako ang may kopya ng datos sa proposal na to. Nasa'yo rin, di ba? Ako. Song Chinning, kumpidensyal ito. Paano ako magkakaroon ng lihim ng kumpanya? Wala akong inilabs na datos. Wala talaga kinalaman sa akin. Chining. Pinagkatiwalaan kita, kaya ko ipinagkatiwala ang napakahalagang proyektong ito. Lagi kang matapat at maaasahan. Tingnan mo ang nagawa mo ngayon. Wala akong inilabs na datos. Ang dokumentong kinuha ko noon ay ordinaryong proposal lang. Walang kumpidensyal na nilalaman. Gusto ko lang tingnan ang development area sa South District. Yun lang. Yun lang. Sa buong kumpanya, ikaw at si Jigaw lang ang nakakaalam ng base price ng lupa sa South District. Kung hindi ikaw ang may kagagawan nito, si Jigaw na ba? Si Igaw. Chining. Ako ba ang sinisisi mo dito? Hindi. Igaw. Ang halaga ng proyekto, ito ay mahigit 5 bilyong dolyar. Dahil sa'yo, nawala ng grupo Tiansheng ng malaking halaga at resources. Hindi ko ilik ang anumang data. Ginoong Gao. Ang ibig sabihin ni Song Chinning, sa pagitan ng mga linya ay, hindi niya ibinunyag ang base price. Ikaw ang nagbunyag noon. Ginoong Jiang. Lagi akong tapat sa Tiansheng Group. Paano ko magagawa ang anumang bagay na makakasira sa kumpanya? Song Chining, huwag mong ipilit. Lahat kayo, lumabas na. Ako na ang babawasan ito. Ginoong Jiang. Noong una, halos sigurado na ang proyekto ng Xingcheng Group pero dahil kay Song Chinning, marami tayong nalugi. May masamang balak ang babaeng iyan. Huwag kang mabulag sa matamis niyang salita. Lumabas na kayo. Ginoong Jiang. Kailan pa naging pangangailangan ko ang paghusga mo sa paggawa ko ng trabaho? Kung gustong-gusto mong maging presidente, bakit hindi mo kunin ang pwesto? Ngayon, lumabas na. Hindi talaga ako nag-leak ng company secrets. Hindi ka rin naniniwala sa akin. Sa puso, nagtitiwala ako, dahil asawa kita. Pero bilang responsable, may daan-daang empleyado akong pinamahalaan. Maraming nagsasalitang bibig. Kahit gusto kitang panindigan, kailangan ko ng matibay na ebidensya. Pero para sa ganitong bagay, saan ako hahanap ng patunay? Sino ang nakasama mo? Tinatanong kita, sino ang mga nakasama mo nitong mga araw? Sino ang mga nakasalamuha mo? Kanino ka nakipag-usap? At saan? Nitong mga nakaraang araw, kapag wala ako sa opisina, hindi ba't palagi kitang kasama? Sigurado ka ba? Hindi rin ako masyadong sigurado. Nababaliw ka na ba? Pumunta ako para makita ang ex-girlfriend. Mag-ingat ka sa mga sasabihin. Pumunta ako para kay Liu Qiangsu. Sige, lumabas ka na. Pero kay Liu Qiangsu, bukod sa pag-usapan ka, wala na kaming pinag-usapan. Bakit mo siya pinuntahan? Kailangan mo pa bang itanong yan? Pinuntahan ko ang ex-girlfriend mo. Hindi naman kami nagkwentuhan tungkol sa skincare. O kung paano bantayan ang asawa. Goofy, pwede mo ba akong tulungan na imbestigahan ang lupang sa South District na nabili ng Xingcheng? Kamakailan lang? Anong meron? Interesado na ba ang prinsipe? Wala akong oras sa kalokohan mo. Mas maaga, mas mabuti. Na pala, ang Xingcheng Group sa pamilyang Leon, di ba? Mamayang tulungan mo akong mag-set ng meeting. Gusto ko siyang kausapin mismo. Sige. Ito'y isang karangalan. Tunay na karangalan. Hello. Hoy, Prince. Hello. P** tang ina. Binaba na naman ako. Tolly, ako to. Ang Xingcheng Group mo ay sumisikat nitong huli. Sige. Ayos yan, magkita tayo minsan. Sige, libre ko. Sige. Chinning, okay ka lang ba? Hindi ako ang nagpakalat nito. Wala itong kinalaman sa akin. Pero lahat sila, ikaw ang sinisibing source. May chismis pang kayo raw, ng CEO ay may relasyon. Ako at ang Sige. May relasyon. Sino nagsabi niyan? Lahat yun ang pinag-uusapan. Grabe naman yung haka-haka na yan. Bakit ang sasama ng isip nila? Hindi mo masisisi mga katrabaho natin. Nakita ka kasing, ilang beses nang lumabas sa kotse ng CEO. Natural lang na magduda ang mga tao. Hindi kaya totoo yung chismis sa inyo ng CEO. Ikaw. Chinning, mukhang ayaw makipag-usap ng mga tao sa'yo ngayon. Jiang.
Tumawag si Jigo, nakipag-ugnayan sa Xingcheng Union, lumalabas. Ang source ng leakage ay talagang galing kay Binibini Chenzu. Nakuha na. Wang, ikaw to, tuloy ka. Anong problema? May kailangan ka ba? Ano nang nangyayari sa lupa sa South District? Anong lupa sa South District? Wang, anong pinagsasabi mo? Liu Qiangsu, huwag kang magkunwaring tanga. Ikaw ang nagpakalat ng base price ng lupa sa South District. Ako, hindi ko ginawa. Wang, paano ko magagawa ang pagbubunyag ng lihim nang walang dahilan? Liu Qiangsu, alam mo ang pamamaraan ko. Ako, Bakit ko gagawin yon? lahat ng ginawa ko ako ay dahil sa iyo. Ikaw ang nagbunyag ng mga lihim ng Tianxing Group dahil sa akin at sinubukang idawit ang iba. Hindi yan totoo, Wang. Ginawa ko lahat ito para makuha mo ang lupa sa South District. Matapos ang ating mga taon, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ako? Akala ko kilala kita. Ngunit mula nang iwan mo ako dahil hindi na ako presidente ng Tianxing Group, tapos na tayo. Wang, sinisisi mo pa rin ba ako? Sa pag-alis ko noon. Sa totoo lang, mayroon ako sariling mga dahilan. Ano man ang dahilan mo, wala akong pakialam. Maliwanagan tayo. Huwag mong saktan ang asawa ko. Kung hindi, ako ang bahala sa paraang alam ko. Wang, lahat ng ginawa ko ako ay para sa iyo. Gusto mo lang ang titulong in res Jiang. Tapos na tayo. Liu Qiangsu, alam mo ang pamamaraan ko. Hindi na maulit ito. Kasalanan ko ba talaga? Wang. Patawad. Ngayon, tutukan natin ang lupain sa South District. Tiningnan na ito ng CEO. Walang anumang ebidensya ng pagtapon ng lihim ng kumpanya. Walang basehan talaga. Ano ba talaga ang nangyari? Tama. Walang kaso ng pagkakalat ng lihim ng kumpanya. At saka, nakuha na ng CEO ang proyekto sa South District. Hindi ba't ang lupain sa South District ay hawak na ng Xingcheng? Paano nangyari yun? Ang lupain sa South District ay ipapasa kay Song Chining. Ang kasanayan ni Song Chining sa negosyo ay alam na ng lahat dito sa atin. Walang tutol sa inyo. Wala po. Salamat, salamat. Ako, Sa Tianxing Group, laging layunin namin na iwasan ang paghuhusga sa empleyado. Sa bagay na ito, sana'y huwag nang mauli ang ganitong masamang kaugalian. Nauunawaan po. Tapos na ang pulong. salamat. Para saan ang pasasalamat mo? Sa'yo ang lahat ng kredito ngayon. Kaya, salamat. Paano mo ako pasasalamatan? Ako, ilibre kita ng hapunan. Akala mo ba't di ako makakain? E di, manood na lang tayo ng scene. Di ko ba kayang bumili ng tiket? Tama ka, pasensya na, hindi ko sinasadya. Aalis na ako. Hoy, you, nasaan yung kopya ko ng file? Hoy. Ano ba ibig sabihin niya? Seryoso ka ba? Nagkakalat sa CEO. Ako, Akala ko talaga, mabait kang tao, frank ka at mabait, kaya gusto kitang maging kaibigan, pero hindi ko inakalang katulad ka rin ng mga babaeng yun. Ayoko sa mga babaeng pera at posisyon lang ang habol. hoy, hindi yun totoo, you, ako. Hindi mo kailangang, hatid ako sa trabaho ngayon, ayoko na mag-chismis sa opisina. Chismis. Inihahatid ko lang ang asawa sa trabaho. Sino ang magsitsismis niya? Kalimutan mo na, mula ngayon, mag-commute na lang ako papasok. Ikaw, bitawan mo ako. Ipaghandang ang mga dokumento. Sasama ka sa business trip ko bukas ng hapon. Business trip? Bakit mo ako isinama sa biyahe mo? Wala ka bang sekretarya? Hoy, tama ka. Trabaho ay trabaho. Personal ay personal. Dapat maging professional tayo sa opisina. Ayokong magdulot din ng gulo sa'yo. Walang problema. Wen, nakita ko lang siya kanina, lumabas siya sa kotse ng CEO. Yung ibang tao, walang tunay na talento, at kung hindi pa sila tapat, imbes na mag-focus sa trabaho, iniisip lang nila ang umakyat sa posisyon, nagpaplano kung paano manligaw ng lalaki, ginagamit ang itsura para umangat.
Song Chinning, paano ka napunta sa kotse ng CEO? Kailangan ko bang mag-reports kung kaninong kotse ako lumabas? HMPH, ang talas ng dila mo. Song Chinning. Naiintindihan ko na ang mga babae ay gumagamit minsan ng ilang mga trick. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Akala mo ba talaga na maakit mo ang CEO natin? Tumingin ka na ba sa sarili mo? Ang CEO ang tagapagmana ng Jiang. Sa tingin mo papatol siya sa tulad mo? Hindi ako nang akit ng kahit sino. HMP, nakita ko ang lahat. Noong araw na iyon sa opisina, kayong dalawa ng CEO ay magkadikit na parang kalahati. Seryoso, wala ka bang hiya? Hindi ako makapaniwalang akala ko dati ay mabuti kang tao talaga. Patunay na hindi mo lubos makikilala ang isang tao. Hindi ko ginawa yon. Hindi ka ba? Kung hindi ka nga, bakit ka sumak sa kotse ng CEO? Kung hindi ka talaga, bakit isasama ka ng CEO sa business trip? Kung hindi ka nga, bakit nang mabuking ang sikreto ng kumpanya? Sinaklubahan ka pa niya. Ako. Gusto mong banggitin ko ng malinaw para sa'yo. Ginoong Jiang, ako. Isinama ko ang asawa ko sa business trip. May problema ba kayo dyan? Asawa, Si Song Chinning ang asawa mo. Asawa, Paano nagkaganoon, Ginoong Jiang? Director Su. Mukhang meron kang malaking problema sa asawa ko. Ako'y palaging patas at walang pinapanigan. Sige na. Ano ba talagang ginawa ng asawa ko sa'yo, Director Su? Hindi. Wala po, Ginoong Jiang. Nagkamali ako. Mali talaga ako. Ano ba talagang kasalanan mo? Chinning, sinira ko ang lahat. Hindi. Ginang Jiang. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ito ang CCTV footage ng pagnanakaw mo ng kumpidensyal na mga file mula kay Ginang Jiang. Imposible. Peke ito. Hindi ito totoo. Ginoong Jiang. Manalig ka sa akin. Ilang taon na akong tapat sa kumpanya. Palagi akong masipag at tahimik. Marami akong pinaghirapan. Paano ko magagawa ang magnakaw ng lihim na impormasyon? Direktor Su, ikaw yan sa video. Hindi ko inasahan ito. Ninakaw mo ang proyekto sa development zone. MS, Su, ikaw nga ba talaga? Kumpidensyal na impormasyon yan. Bakit mo ninakaw ang mga file ni Chinning? Teka, sinasabi mo ba, ikaw ang nagbunyag nito? Hindi ako. Peke yung footage na yan. Peke ito. Peke ang mga video. Hindi mo seryoso. Ginagamit pa rin ang dahilan na pwedeng i-edit ang mga video, di ba? Alam mo sa sarili mo kung ginawa mo ito o hindi. Ako. Secretary Lin, ano parusa sa paninirang puri sa katrabaho at pagnanakaw ng lihim ng kumpanya? Terminasyon ng kontrata at paglilitis. Humingi ng bayad pinsala. Tanggalin ka agad. Maglabas ng pabatid. Walang kumpanya sa Banor ang pwedeng kumuha sa kanya. Ginoong Jiang. Ginoong Jiang, nagkamali ako. Chinning. Pakiusap, Ginang Jiang. Nakikiusap ako sa inyo. Nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng panibagong pagkakataon. Isang pagkakataon lang po. Alam kong nagkamali ako. Umalis ka na. Pakiusap. Bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Jiang. Ginang Jiang. Kailan pa si Chinning na Ginang Jiang? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo sa kanya, sa palagay niyo maghihiganti siya. Wala akong alam. Kasalanan lahat ito ni Su Wenwen. Kung hindi siya nanggulo, hindi ko sasabihin ang masasamang salitang iyon kay Chinning. Chinning, pasensya na. Hindi talaga namin sinasadya. Pasensya na, Chinning. Mapapatawad mo ba kami? Kalimutan na natin ito ngayon. Sana ay matuto kayo kumilala ng tama sa mali. Salamat, Chinning. Tay, kumusta? Nasaan ka na? Umuwi ka na agad. CJ, Anong problema? tumawag si Itay. Uwi raw muna ako. Hindi ko alam ang dahilan. Sasamahan kita. CJ. Okay lang, kaya ko naman. Unang punta ko ngayon bilang asawa mo na walang kapansanan. Kung makikita kang nagdadala ng mga pasalo, nakakahiya sa iba. Ginoong Song. Alam mo ang tungkol sa relasyon ko kay Song Chinning, di ba? Simula nang ayusin ng matanda ang pagpapakasal namin ni Chinning. Matapos kong makasama si Chinning, ang estado mo sa pamilya Song ay tumaas din. Shishen, sa pagkakataong ito si Chinning ay hindi lang nakakaalam.
Tito, si Chin Ning ay gumagawa ng kalokohan sa likod ni Shishan. Ang pamilya Chen ay isang malaking bagay. Paano si Chin Ning kumilos ng walang ingat? Wala na itong kontrol. Paano ko napalaki ang isang pagkabigo? Shishen. Sa pagkakataong ito, si Chining ang nagpahiya sa pamilya Chen. Kalimutan na. Kung sino man ang pakasalan ko, pareho lang. Sinong nagsabing ng pamilya Song ay may isa lang anak na babae? Tito, narinig ko kamakailan na nag-invest ka sa isang proyekto at nawala ng ilang daang libo. Medyo mahirap ang pera ngayon, di ba? Oo, tama. Tay, nandito na ako. HMPH. Nandito ka na, ayos. Pero bakit ka nagdala ng estranghero? Hindi siya estranghero. Asawa ko siya, si Jiang Wang. Kasal na kami, may lisensya na kami. Ano? Anong ginagawa mo? Nakakatawa ito. Ang pagpapakasal ay isang malaking bagay. Paano mo, bilang isang babae, ginawa ang desisyon na yon ng mag-isa? Adulto na ako. Wala ba akong karapatan na pumili kung sino ang papakasalan? Song Chining. Song Chining. Alam mo ba kung ano ang pinaka nakakairita sa'yo? Yung palagi mong nakikipagtalo sa akin, nagsasabi ng karapatan ng kababaihan, at binabanggit ang feminismo. Ano bang silbi ng lahat yan? Kahit pagkatapos magpakasal. Hindi ka pa rin ba umaasa sa lalaking sasalo sa'yo? Ako ang gumagastos sa sarili ko. Chen Shixuan, nagkabulag-bulagan ako na nagtiwala sa'yo. Ito ang bahay ko. Hindi ka welcome dito. Kalakhan. Noong unang panahon, magulang ang nagpapakasal, at mga soali ang nag-aayos. Gusto mo ba akong baliwain? Ha? Tinatanggihan mo si Shishen. Napakagandang lalaki. Wala kang hiya. Ikaw, may ginawa ka kay Shishen. At may daladala pang kung sinong lalaki. Kung sinong lalaki ako ba ang pinariringgan mo? Asawa ko siya, hindi siya basta-bastang lalaki. Magpakita ka ng respeto. Wala akong pakialam kung sino siya. Maghiwalay na kayo agad. Sinasabi ko sa'yo, ayon kay Shishen, si Mr. Fu sa kanlurang lungsod, naghahanap ng asawa ngayon. Hindi siya maislan sa dating kasal mo. Hoy, pag pinakasalan mo siya, hindi na tayo magkukulang sa pera. Si Eli Fu sa kanlurang lungsod. Hindi ba't siya kakatapos lang magdiwang ng ika-70 kaarawan? TSK. Mukhang talagang may mga koneksyon ka. Alam mo pa nga, ang kaarawan ni Mr. Fu. Hindi ko siya pakakasalan. Pinsan, alam mong anak sa labas si Tio, di ba? Sa ngayon, si Lola ang namamahala sa angkan natin. Kapag pinakasalan mo si Mr. Fu, magpapakiusap ako kay Lola. Baka payagan siya, may tala sa pamilya natin. Hoy, Chining, narinig mo ba yon? Ang hirap ng pinagdaanan ni Itay nitong mga nakaraang taon. Lahat ay dahil sa eskandalo tungkol sa anak sa labas. Lahat ng tao humusga sa akin. Pero kung sakaling may pasok natin si Itay sa Song Family Registry, bakit pa kailangang danasin ang lahat ng paghihirap na to? Kailangan ba talagang isakripisyo ko ang sariling kaligayahan para lang mapagtibay ang pamilya? Tingnan mo ang sarili mo. Anong masama sa pag-aasawa kay Fu? Kapag pinakasalan mo ang pamilya Fu, wala ka ng problema sa pera o ginhawa. Tama ba? Paano? Kaya hindi magiging masaya? At tsaka, kung mapapayag ko ang pamilya, hindi ba't panalo tayong lahat? Shishen, sabi ni Fu, kapag pinakasalan ni Song Chinni, siya, ibibigay niya, ang Westside Green Eco Project, sa iyo. Ang sweetie natin laging comprehensible. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Walang utang na loob. Ikaw ang pinili ni Fu. Sa lahat ng tao. Swerte mo nga sa kanya. Ikakasal ka sa kanya gustuhin man o hindi. Anak kita. Ako ang magdidikta kung kanino ka pakakasal. Sinusugatan mo ang puso ko. Sa paningin mo, anak ba talaga ako? O isa lang akong gamit para umangat ang estado natin? Ikaw ay. Hoop lang sa walang kwentang family registry. Kung yan ang gusto mo, bibigyan kita ng sagot sa 3 araw. Bitawan mo ako. Sagot? Ang yabang ng salita mo, anong kayang sagot ang meron ka? Ihahandog mo ba? Yang kainahinayang mong orgelyo? HMPH, marami na akong nakitang ganyan. Puro yabang, walang laman. Akala mo maluloko mo ang anak ko? Huwag kang magpantasya. Chining, hindi mo pwedeng husgahan ng tao base sa itsura. Kung gugugulin mo ang buhay mo sa ganyang lalaki, mauuwi ka rin sa diborsyo. Tara na, ipapakilala kita kay Mr. Fu. Koyoy. Huwag kang magmadali. Nasa ayos na ang lahat. Maya-maya, si Mr. Fu ay bababa para iabot ang regalo ng kasunduan. Ano? Pupunta si Eli Fu para magbigay ng regalo? Chen Shixuan, ano ba talaga ang binabalak mo? Sinira mo ang isa sa mga proyekto ko. May utang ka pa sa akin. Hindi naman siguro mahirap, di ba? Chining, huwag kang mag-alala. Basta't maging maayos ang partnership namin ni Mr.
Fu, ayos na ang lahat. Marami kang makukuha benepisyo. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Magaling ka talagang magpanggap, ano? Sinira mo ang proyekto ko. Dapat man lang magpaliwanag ka, di ba? Chen Shixuan, tama. Som Chining, pinalampas ko nung niloko mo ako. At nakipag-break ka sa akin, okay lang. Pero bakit sa isang talunan ka pa naghanap? Gusto mo lang akong inisin, di ba? Chen Shixuan, ikaw. Andito na si Mr. Fu. Nandito na ang lahat. Oh, Mr. Fu, pasok po kayo. Heto. Ang mga alahas at aksesorya na ito ay ang mga regalo ko para kay Chining. Hindi mo na sana inabala ang sarili mo, sobrang galante mo naman. Few, tama. Hindi ako magpapakas. Umalis na lang po kayo. Ano, ayaw mo magpakasal? Som Chining. Si Jifu mismo ang gustong pakasalan ka, nagpapakabait pa siya, huwag kang walang utang na loob. Hindi ako magpapakasal. May mahal na ako. At kami tulad na ng mag-asawa. Som Chining, ikay, may kasunduan tayo. Binigay ko sa pamilya mo ang Shan Shui Project at nangako kayong ipapakasal si Som Chining sa akin. Ano na ngayon, bigla na lang may asawa at kayo'y magsama na? Niloloko lang ba ako ng pamilya Song? Kung may problema sige Few, pag-usapan natin. Sino itong bulag? Nakikipagmatigasan sa akin? Jiang, binatang Jiang. Mukhang maayos ang buhay ni Few sa kanluran nitong mga nakaraang taon. Nakalimutan mo ba kung paano kayo maman? Jiang, hindi ko po malilimutan. Kung hindi dahil sa inyong suporta sa mga nakaraang taon, ang pamilya po ay wala sa ngayon. Jiang, hindi. Kuya Shishan, ano ang gagawin natin? Ang kapal ni Few, hinawakan pa ang babae ko. Jiang, parang awa. Pasensya na. Paano ko malalaman na ang maliit na pamilya Song ay kakilala ninyo? Umalis ka na. Sige. Ako. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero, Mr. Si, pinsan. Tandaan, huli mo itong babala. Sige. Hindi na mauulit ito. Alis na tayo. Chining, anak kong minamahal. Siya ba, ang puno ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Banor, ang tagapamahala ng mga Jiang? Oy, Manugang, sige na, umupo ka, tayo'y mag-inuman. Wag na. Hindi mo ba siya tinawag na? Hindi kilalang tao, kanina lang. Hindi namin kailangan. Ang plastic mong kabaitan. Chining, ginawa ko lang, para sa ikabubuti mo yon. Bakit hindi mo maintindihan? Para sa ikabubuti ko? Akala mo bata ako? Anong klaseng ama ang magsasakripisyo ng sariling anak para sa sariling interes? Hindi ako yon. Salamat sa tulong mo kanina. Bakit ka umiyak? May napunta lang sa mata ko. Wala ka bang meeting para sa proyekto? Sige na, magtrabaho ka na. Huwag mo akong alalahanin. Chen Shixuan, may nararamdaman ka pa ba sa kanya? Ihatid na kita pa uwi. Huwag na po. May meeting ako. Tungkol sa proyekto, magkaiba ang ating direksyon. Mas mahalaga ang mga gawain. Asikasuhin mo na ang negosyo mo. Huwag mo akong alalahanin. Anong meron? Jiang, si Chairman Zo ng Hurricane Group sa Hypor, ay may naka-schedule na pulong para sa proyekto. Alas 2 ng hapon mamaya. Kailangan bang i-reschedule? Hind, paparating na ako. O, ipaabot mo ito. Ang lahat ng proyekto kasama ang Chen Group ay kanselado na. Naiintindihan ko po. Sek. Le, bakit mo ako tinatawagan? Hello po, Sek. Le, hinahanap ba ako ni Jay? Ano ang nangyayari? Ma'am, nalasing ang presidente sa business dinner. Abala ako dito sa hindi makaalis. Pwede po ba kayong samando sa kanya ngayon? Nalasing siya. Sige, pupunta na ako agad. Wang, isa pang shot. Wang, ako ang bahala sa iyo mamaya. Sino ka? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong niyan? Ako si Sujayaw, panganay na anak ng pamilyang Su. Sino ka talaga? Lumabas ka na. Ngayon din. Ipapakilala ko. Ang lalaking katabi mo, asawa ko siya. Kaya, sino sa palagay mo ako? Asawa mo. Bakit hindi ko nalaman na ikinasal si Wang? Hindi pero ngayon, binibining Su, mga babaeng tulad, mayayamang tagapagmana, nakikipagrelasyon sa may asawa. Hindi maganda yan sa reputasyon mo, di ba? Sino ang tinatawag mo? Maninira ng pamilya. Akin si Wang. Sa akin lang siya dapat. Sino ka para magmalaki? Akala mo karapat dapat kang maging asawa niya.
Kaming dalawa ni Wang ay magkasabay lumaki. Lagi sinasabi ng tatay ko na para sa akin, si Wang. Lumayas ka na rito. Ngayon din. Hindi ba tinuruan ng magulang ng respeto, delikadeza at hiya? Putang ina mong baliw ka. Wang, gising ka na. Niya ako Sinabi pa niyang asawa mo siya. Sinaktan niya rin ako. Dapat ipagtanggol mo ako. Nanggahasang hawakan ang sa akin. Wang, ako. Kung maulit pa, ang pamilyang Su ay maghanda sa pagbagsak. Wang, paano mo ako Gina ganito? Maghanda ka. Huwag kang gagalaw. Tumayo ka, bilis. Ay naku. Tingnan mo ang sarili mo, ang tangkad mo na. Anong ginagawa mo? Gising ka na? Hintayin mo ako sandali. Paghahandaan kita ng paliguan. Hoy! Ikaw! Uy, Ginoong Jayang, masama ba ang pakiramdam mo? May problema sa iniinom ko. Ha, kailangan mo bang tawagan ng pamilyang doktor? Tatawagin ko na ang pamilyang doktor para sa iyo. Bakit ka nandito? Hindi mo naaalala. Kagabi? Anong nangyari? Kagabi, di talagang hindi mo maalala? Okay lang. Hindi ko ito pag-interesan. Kalilimutan ko na lang. Pero, may volunteer work ako sa community center ngayon. Ikaw na bahala sa tanghalian at hapunan mo ngayon. Aalis na ako. Hoy, teka. Ano ba talagang nangyari? Kagabi? Kagabi. Di mo talaga maalala? May nagawa ba ako sa'yo? Buisit. Ano ba nang ginawa ko sa kanya kagabi? Hindi na, basta. Kung di mo maalala, mas mabuti sigurong ganoon. Wala namang mabuting nangyari siguro. May dinner meeting ako kagabi. May naglagay sa iniinom ko. Pinapunta kita ng assistant ko para sunduin ako. Wala na akong maalala pagkatapos no. Sinabi mo kay Assistant Lee, nasunduin kita. Alam niyang may ibang halo ang inumin niya. Pinapunta pa rin ako. Ang loko talaga. May nagawa ba ako sa'yo? Wala. Hindi ka naman may ginawa. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Hoy, Buisit. Anong problema? Shishen, narinig kong nabazura ang Splendid Rivers and Mountains Project. Bakit pati Lantian Apartments at Amusement Park Project nawalan ng pondo? Anong nangyayari? May kakaiba talaga dito. Ang Lee family, Wang Group, at Ching Cheng Group, sabay-sabay nag-withdraw ng investment. Hindi to coincidence. Baka naman si Jiang, ang Jiang family sa Banor, ang nasa pinakamataas ng social hierarchy. Ang namamahala doon, tinatawag ng lahat na prince. Di ko alam anong meron kay Song Chinning. Nakuha pa niyang makalapit doon. Hoy, Shishen, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Song Chining. Chen Shixuan. Anong ginagawa mo dito? Chingning. Alam kong makikita kita rito. Tuwing Sabado, nandito ka para magboluntaryo. Lagi ko yang naaalala. Chen Shixuan. Wala nang natitira. Sa pagitan natin, hindi ito tambakan, kundi tahanan ng mga ligaw. Lumabas ka. Chingning. Alam kong nagkamali ako. Nasaktan kita. Pero lahat yon ay wala akong magawa. Walang choice. Yan ang palusot mo. Walang choice nang ipagkanulo mo ako kay boss. Walang choice nang iskandalo mo ako. Pinakasalan ang 70 anyos na lalaki. Walang choice nang tradurin mo ako. Kasama pinsan ko. Chen Shixuan. Alam mo ba, ang pinakaayaw kong klaseng tao. Tigilan ng plastic na pagkahabag. Hindi ganyan. Makinig ka muna. Ang samahan namin ni Song Euro, puro palabas lang. Hindi ko siya gusto.
Hindi mo siya gusto, hindi mo siya gusto, pero nagpakatanga ka. Para kanino ang drama na iyan? Qingning. Pangalawang anak lang ako sa pamilya Chen. Kung gusto kong manatili, ang posisyon ko dito. Si Song Yuro, solo niyang tagapagmana ng Song family. Kapag nagsama kami, kaya ko nang sakupin ng pamilya Chen. Pero wag kang mag-alala, Qingning. Pag nakuha ko na ang lahat kay Song Yuro, at napatunayan ko na ang lugar ko dito, pakakasalan kita. Kaya ikaw at si Song Yuru, naggagantihan lang kayo. Tama, Qingning. Maghintay ka sa akin. Bigyan mo ako ng oras. Kapag nakuha ko na ang negosyo ng Chen, pakakasalan kita. Chen Shixuan, talagang marunong kang bumuo ng kwento. Gagawin mo ba akong bata? Qingning, seryoso ako sa bawat salita ko. Mula pa sa simula, ikaw lang ang nasa puso ko. Kung sino man ang nasa puso mo, wala akong pakialam doon. Kasal na ako. Kung sino man ang mahalin mo, problema mo na yan. Hoy, Qingning. Ngayon nakasama mo si Mr. Jiang. Pwede ba akong humingi ng pabor? Pabor, tapos na ang pagkukunwari. Para sa dating pinagsamahan. Pwede mo bang pakiusapan si Mr. Jiang na patawarin ng pamilya Chen kung magpapatuloy ito? Malulugi talaga ang pamilya namin. Kung malulugi ang pamilya Chen, kasalanan nyo yan. Chen Shixuan, simula noong unang beses na ginamit mo ako, pa. Wala nang natira sa atin. Song Qingning. Napakahirap mong kausapin. Shishen, bakit ka nagmamadali? Nasaan si Song Qingning? Oy, Shishen, anong problema? Tumanggi ba si Qingning na tumulong? Huwag mo siyang banggitin. Shishen, nabalitaan ko lang. May charity gala sa Makalawa. Narinig ko na, si Mr. Lawrence galing ibang bansa ay dadalo rin. Si Mr. Lawrence ay isang sikat na eksperto. Kung willing siyang tumulong, maaaring may salba ang Chen Group. Mr. Lawrence, Oo, at ang bestie ko ay nagbigay sa akin ng 2 imbitasyon. ang talino mo talaga, babe. Bakit mo ako dinala rito? May gala ng kawanggawa mamayang gabi. Sasama ka sa akin. Isang gala ng kawanggawa. Ang mga ganitong okasyon, pwede ka namang pumunta mag-isa. Bakit kailangan kong sumama? Alas 6:30 na ngayon. 1 oras na lang ang natitira. Ayoko nang nahuhuli. Ikaw, Maligayang pagdating, Ginoong Jiang. Ito ang aking asawa. Siya ang sasama sa akin. Sa gala ng kawanggawa mamayang gabi. Tulungan mo siyang mag-ayos. Siyempre po, Ginoong Jiang. Ginang Jiang, magsige po kayo rito. hindi pa ako nakapagsuot ng ganitong klaseng damit dati. Mukha ba akong kakaiba? Ang ganda mo. Malapit nang magsimula. Tara na. Ah, may dapat ba ako bigyang pansin? Pribado lang itong evento ng kawanggawa. Huwag kang kabahan. CJ, huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahiya. Mabuti. Anong klaseng charity event ito? Bakit ang daming tao? Ito'y inorganisa ni Ginoong Lawrence. Pribadong gala ng kawanggawa. Yung, Ginoong Lawrence sa mundo ng investments. Narinig kong maraming malalaking kumpanya sa Banor ang nagtangkang makipartner sa kanya, pero lahat ay tinanggihan niya. Ah, maintindihan naman. Gayunpaman, ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Jaya. Pero si Ginoong Lawrence pa rin ang idol ko. Idol mo? Noong kolehiyo pa ako, laging pinag-uusapan ng professor namin ang mga investment story ni Ginoong Lawrence. Naging follower ko pa nga ang mga social media account niya. Pero ngayon, hindi na siya nag-share ng kanyang investment advice. Mula ngayon, huwag kang magbanggit ng ibang lalaki sa harap ko. Si Ginoong Lawrence ay hindi basta-basta lang. Siya ang idol ko, ang modelo ko. Sa totoo lang, kung sakaling magkaroon ako ng chance na makausap si Ginoong Lawrence mamaya, gusto ko siyang tanungin ng ilang mga Bakit nandito si Song Qingning? Ginoong Lawrence. Shishen, nabalitaan kong si Ginoong Lawrence ay may kakaibang ugali dahil kaya, walang dala na regalo, kaya niya tayo binabaliwala. Regalo. Oo, Ginoong Jiang, ikinagagalak kitang makilala. Ginoong Lawrence, ipapakilala ko po. Ito ang aking asawa. Napakaganda ni Ginang Jiang. Kahanga-hanga talaga. Ginoong Lawrence, ang bait ninyo po.
May problema ba sa opisina? Kung kailangan ninyo, maaari po kayo lumabas para sagutin yan. Ginoong Lawrence, narinig ko, kayong nag-organisa ng charity event sa inyong pangalan ngayon. Tama po, ito ang kauna-unahang charity gala na aking inorganisa sa Banor. Si Ginoong Jiang ay nagbigay ng 10 milyong dolyar. Talagang siya ang nangungunang kabataan sa lungsod. Nagdonasyon siya ng 10 milyon. Oo, nabalitaan kong si Ginoong Jiang ay nakapagpatayo ng daan-daang sentro sa komunidad. Nakasalamuha ko mismo, si Ginoong Jiang. Habang papunta sa relief mission sa Africa, nagtatag siya ng base sa Africa para tulungan ng mga naghihirap. Hindi siya katulad ng ibang negosyante, peke at palabas. Tahimik lang siyang gumagawa ng kabutihan. Hindi ako makapaniwala. Nakapagpatayo siya ng ganoong karaming Ang dami na pala niyang natulungan. Oo, talagang kahanga-hanga siya. Hindi ba't si Ginoong Lawrence ay kilalang kakaiba? Bakit parang masayang nakikipagkwentuhan kay Song Chin-ning? Si Jiang Wang na naman ang dahilan. Mukhang ngayong araw, kasama ni Song Chin-ning. Wala nang makakapigil para makuha ang loob ni Ginoong Lawrence. Paumanhin po Ginoong Lawrence. Sandali lang po muna ako. Madam Jiang, hanapin po ba ninyo si Ginoong Jiang? Hoy, Shishen, saan ka pupunta? Hindi ba't dapat hanapin natin si Ginoong Lawrence? Kumusta po, Ginoong Lawrence? Kumusta? Ako po mula sa Song Group. Ako si Song Yuro. Nabalitaan kong unang punta ninyo dito sa lungsod. Tama po ba? Oo, tama. May mga inihanda po kami na mga sorpresa para sa inyo. Sorpresa? Oo, Anong uri ng sorpresa? Ginoong Lawrence. Kahit anong gusto, meron ako. HMM, ang ayaw na ayaw ko. Sa babaeng katulad mo, mapagplano at komplikado. Hindi mo kayang pantayan. Si Mrs. Jiang. Anong maganda kay Song Chin-ning? Naiinis ako sa kanya. Hindi ko na kaya. Nasaan si Jiang Wang? Di ba't sasagot daw siya ng tawag? Bakit ang tagal niya? Chining. Jiang. Nakakainis. Hoy, Chining. Pwedeng mag-usap sandali? Wala na tayong pag-uusapan. Chen Shixuan, matanda na tayong dalawa. Di mo ba alam na, hindi na pwedeng magkaibigan. Pagkatapos ng lahat, lalo na't lahat, ng ginawa mo sa akin, di mo naman yata nakalimutan. Nang ganyan kabilis? Chining. Alam kong gago ako noon. Nasaktan kita. Pero may dahilan ako. Wala akong magawa. Bitawan mo ako. Nakadidiri ka. Chining. Alam kong mali ako. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Kaya ba't wala kang pansin sa lahat ng ginawa ko para sa'yo? Gago, bitawan mo ako. Hindi. Chini, ngayon, kahit anong sabihin ko, hindi kita pakakawalan. Sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko, ikaw lang ang nakikita ko. Ang relasyon namin ni Song Yuro, pakitang tao lang talaga yon. Ang babaeng katulad niya, paano ko magugustuhan? Ang katulad niya? Ang babaeng katulad ko. Ako nga ba? Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Please, alam kong hindi ka. Mababaw at materialistang babae. Ikaw at si Jiang. Pinilit ka ba niya? Narinig kong shy. Napakalaking baliw. Isang tao mong mabait at maamo. Paano mo pababayaang sirain ka ng isang baliw? Chen Shixuan, bitawan mo ako. Hindi kita pakakawalan. Chining, pwede ba tayong magsimula ulit? Ayokong mawala ka ulit. Ginamit ko lang talaga si Song Yuro. Ikaw lang ang nasa puso ko. CJ, naniniwala ako. Ngayon, bitawan mo na ako. Chining, kapag naging makapangyarihan na ako, pakakasalan kita. CJ, maghihintay ako. Ang galing naman, Chining. Alam kong ikaw pa rin ang pinakamatamis at mapagmalasakit si Song Yuro man. Ay hindi ka pantay kahit isang hibla ng buhok mo. Oo nga pala, Chining, tungkol sa connection mo kay Mr. Lawrence. Pwede mo ba akong ipakilala sa pangalan mo? Meron akong proyekto, alam mo? CJ, pero, tungkol kay Song Yuro, kailan mo balak na iwanan siya? Ayokong manloloko sa pamilya. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang posisyon ko, at mapoprotektahan kita, hihiwalayan ko siya agad. Gusto kitang pakasalan ng malaking kasalan. Sige, maghihintay ako. Song Chin-ning, walang hiya ka. Anong ginagawa mo dito? Song Chin-ning, nakikipag-agaw ka pa, sawa ka na sa buhay. Song Yuro, magising ka. Si Chen Shixuan ang lumapit, nagmakaawa ng pagkakataon para patawarin siya. Wala akong ginawa. Kung hindi mo siya inakit, matatanggi kaya siya, sisiguraduhin kong mapatahimik ka.
Bitawan mo, humingi ka ng tawad sa sinabi mo. Si Song Chinning, ang kumabit sa akin. Saan siya galing? Nakita ba niya ang lahat? Nakakahiya talaga. Jijang, pag-usapan natin to. Jijang, ang hindi pagkakaunawaan namin ay naayos na. Tumahimik ka. Sino nang pumayag na magsalita ka? Ginoong Jiang, ako. Huwag mo na akong pilitin pang ulitin. Humayo ka, para sa sinabi mo. Ang sakit talaga, pinsan, pasensya na, nagkamali ako, nawalan ako ng kontrol kanina. Paumanhin. Hoy, Wang. Baka dapat kalimutan na lang. Ngayong gabi ang benepisyo handog ni Ginoong Lawrence. Malas ang dalawang ito. Huwag mo sila pabayaang sirain ang mood mo. Chining, tayo. Chen Shixuan. Ilang beses ko bang sasabihin, sa lahat ng ginawa mo sa akin, hinding-hindi kita patatawarin habang buhay. Hindi. Chining, nag-usap na tayo, di ba? Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ngayon. Pagtatrabahuhan ko talaga. Huwag mo na akong makita muli. Hindi mo ba ako tinawag na halima? Ang tinatawag mong kakaibang paraan ko. Alam mo namang ganito ako. Buisit. Chen Shishan, gago ka. Song Euro, ano ba ang problema mo? Narinig ko lahat kanina. Sabi mo ang pagsama mo sa akin, pangpalakas lang ng iyong kapangyarihan. Pagdating ng panahon, pakakasalan mo si Song Chinni at itatapon mo na ako. Chen Shishan, alam mo talagang manakit ng damdamin. Hindi mo ba alam kung paano? Ang nararamdaman ko sa'yo, sa totoo lang, panlalamang lang yan. Ang tagal na nating magkasama. Hindi mo pa rin ako kilala? Panlalamang lang. Exact. Si Song Chining, ang babaeng mapagmataas, na walang alam sa pag-ibig. Paano ko magugustuhan ang ganyang klaseng babae? Yung mga sinabi mo kanina. Totoo ba talaga? Kanina lang, ginagamit ko lang siya para sa ating layunin. Malapit ba siya kay Lawrence? Gusto ko lang na makuha ang tiwala niya. Talaga. Siyempre naman, Euro. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Nasa bingit ng pagbagsak ang pamilya Chen. Si Song Chining, may kaya naman, di ba? Yan lang ang dahilan kaya ginagawa ko to. Tanggam Song Euro. Kung hindi ka lang sana, tunay na tagapagmana ng Song family. Akala mo pakakasalan kita? Sige, naniniwala na ako sa'yo. Kaya, Shishan, ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi na tayo makakapagtiwala pa. Kay Lawrence, ano na ang dapat nating gawin? Maraming makapangyarihang pamilya sa Banor. Akala ba ng pamilyang Jiang, kaya nilang kontrolin ang lahat? Jiang Wang, bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Hoy! Ano ba yung ginagawa mo? Kanina lang. Tungkol sa nangyari kanina, hindi ka man lang magpapaliwanag. Mali ang pagkakaintindi mo sa nangyari. Si Chen Shixuan ay isang gago lang. Paano ako magtitiwala sa kanya? May nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Mali ka, matagal na akong naka-move on sa kanya. Hinawakan ka niya. Ngayon na asawa mo na, aking asawa ka na. Paano ka nakatingin sa iba? Sa akin. Mas mahalaga ang katapatan kaysa kakayahan. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Maling-mali ang pagkakaintindi. Hindi pagkakaunawaan. Ang pinagtitiwalaan ko ay ang nakikita at naririnig ko. Kung si Chen Shixuan ay tunay nang nagbago, 70% na posibilidad ka magpatawad sa kanya. Song Qingning, huwag mo akong bigyan. Minsan, ang nakikita ng iyong mata at naririnig ng iyong tenga ay hindi laging totoo. Ang pinagkakatiwalaan ko ay sarili ko. Hindi ko kailanman mapapatawad ang anumang pagtataksil. Seryoso ka? Si Chen Shixuan ay isang gagong tao. Paano ko siya mapapatawad? Secretary Lin, ayusin mo ito. Gusto kong magbangkarot ang Chen Group. Opo, gagawin ko agad. Buisit. Anong problema? Shishan, nabalitaan kong nagbangkarote ang pamilya Chen. Anong nangyari? Ang aming pamilya Song ay nawalan din ng mga malalaking proyekto. Ano ba talaga ang nangyayari? Mukhang hindi na rin tatagal ang pamilya Song. Si Jiang Wang ang may gawa. Si Jiang Wang na naman. Shishan, anong gagawin natin? Wawakasan na ba ang mga pamilyang Chen at Song? Jiang Wang, ini-blacklist niya ako sa buong lungsod. Ay blacklist ka. Iyon ay sa impluensya ni Jiang Wang. Kapag sinabi niyang blacklisted ka, sino ang maglalakas loob tumulong? Ito. Shishan, si Song Chinning ang may sala. Lahat ng ito, isisi mo kay Song Chinning. Song Chining. Mr. Jiang. Anong schedule ni Ilra Song ngayong araw? Nagtrabaho siya bilang part-time sa flower shop ng kaibigan. Mr. Jiang, mayroon po kayong acquisition meeting mamaya. I-reschedule mo bukas. Sige, aayusin ko po. Maligayang pagdating. Anong gusto ninyong inumin? Nagtatrabaho ka ba ng part-time? Hindi. Ito ay tindahan ng kaibigan ko. Tumutulong lang ako rito. Tinatanong kita, may part-time work ka ba?
Parang ganoon na yata. Sa kaibigan ko ito, tumutulong lang ako. Binibigyan niya lang ako ng ilang daang piso. Akala mo hindi kita kayang buhay. Hindi ko kailangan ng tulong mo. May sarili akong kamay at paa. Kaya kong alagaan ang sarili ko. CJ, kaya itatanong ko na. Bakit kailangan mong mag-part-time? Hindi ba't sinabi ko na, sa kaibigan ko ito, tumutulong lang ako. Nagsisinungaling ka pa rin. Chinek ko na, wala ka naman talagang kaibigang may tindahan. Nag-part-time work lang ako. Ano naman ngayon, may nakasulat ba sa kasunduan? Pagpapakasal na bawal mag-part-time. Tay, ano iyon? Chining, yung mga mangangolekta ng utang, ay walang tigil sa paghabol sa akin. Wala na akong pera. Hindi ko na talaga kaya ito. Hindi ba't, nagpadala ako ng 200,000 kahapon. Para kanino mo ako ginagawa? Ihil mo. Tao ako, may buhay at damdaming. Anak, ito. Anak, ako. Magkano ba talaga? Sabihin mo na ng diretsahan. Sige, 3 milyon. Ipapadala na ng assistant ko ngayon din. Ano nang ginagawa mo? Alam mo naman, kung paano ang tatay ko. Hindi mo dapat siya tinutulungan. Kung hindi ko siya tutulungan, manonood ka na lang ba? Hindi niya ako itinuring na anak kailanman. Madamot at makasarili, tamad at laging nanghihingi, walang nagawang maayos. Sukang-suka na ako sa kanya. Tanong ko sa'yo, kung may mangyari sa kanya, manonood ka na lang ba? Kung may mangyari talaga sa kanya, hindi ka magsisisi, hindi mo sisirain ang sarili mo. Sinasabi ko sa'yo, gagawin mo, kinuhan mo ang part-time na to dahil sa kanya, di ba? Ito na siguro ang bagong negosyo mo. Magaling ka pala sa negosyo, maganda ang lokasyong napili mo, maraming dumadaan na tao, may kilala akong eksperto dito. Kung kailangan mo ng payo, magtanong ka lang sa akin. Salamat. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Sumama ka sa akin pauwi. Grabe naman. Ang bata at otoridad niya. Mula ngayon, anuman ang mangyari, ayokong may sekreto, ang asawa ko sa akin. CJ, naiintindihan ko. May pagbisita ako bukas sa negosyo. Ano man ang mangyari, tawagan mo agad ako. CJ, gagawin ko. Shishen, wala na talaga akong pera. Pakisuyo mo nga ako kay Mr. Bao. Ayoko maputulan ng kamay. Wala ng tiyo. Si Som Chining. Som Ira sa akin, nawala lahat ng meron ako. Ngayon buong Banor, ipinagbabawal ako. Sabihin mo, paano kita ipagmamakaawa? Tiyo, kung may sisisyon ka, anak mong walang hiya ang dapat sisihin. Ako. Ano nang nangyayari? Ching Chining, tulungan mo ako. Ayoko mamatay. Ayoko maputulan ng kamay. Wala ng anak kita sa dugo at laman. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Nasaan ka? Pupunta ako ngayon din. Shishen, magkadugo naman tayo. Tulungan mo naman ako. Pamilya? Sino? Ang pamilya mo? Tanungin mo si Som Chining. Nagpakita ba siya ng awa sa akin? Aray, ang sakit. Tigil. Dumating ka pala. Chen Shixuan, ano ba talaga ang gusto mo? Ako. Diretso lang ako. Mamamatay ang tatay mo. O papatayin mo si Jiang Wang. Ano sa palagay mo? Sang-ayon ka ba sa kasunduang ito? Chen Shixuan, huwag kang magmalabis. HM. Nagmalabis na ba ako? Bangkarote na kami. Inatake sa puso ang tatay ko dahil sa pagkabangkarote. Nasa ospital pa siya at lumalaban para mabuhay. Kaninong kasalanan yon? Ikaw, Som Chining. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ikaw ang may kagagawa nito. Ha? Huling tanong ko na ito. Papatayin mo ba ang tatay mo? O si Jiang Wang ang papatayin mo? Pagsisisihan mo ito. Pagsisisi. Tingnan mo ang gulo na pinapasok mo ako. Tapos sasabihin mong magsisisi ako? Bibilang ako hanggang 3. Sumagot ka. Nag-aantay ka pa ba kay Jiang Wang na magligtas sa'yo? Nakumpirma ko na, umalis na si Jiang Wang sa bansa. Walang hiya ka. Tingnan mo ang nagawa mo sa angkan ng Song. Karapat dapat kang mamatay. Chining, ayaw kong mamatay. Nagbago na ako, panunumpa. Hindi na ako susugal muli. Chining, iligtas mo ako. Ayaw kong mamatay. 3. 2. Ano ang gusto mo?
Jiang Wang, huwag kang lalapit. Kapag umurong ka pa, papatayin ko siya. Anong gusto mo? Bigyan mo ako ng 10 milyong dolyar. Pakawalan mo ako at ilabas sa bansa. Shishen, ako naman. Umalis ka sa daan. Bilasin mo. Bigyan mo ako ng 10 milyong dolyar. Ilabas mo ako sa bansa. Alam mo bang, yung dalawa sa likod ko, ang mga champion at runner-up ng EZLEAGUE ngayong taon. Ikaw. Jiang Wang, ang. Tara na. Jiang Wang, ang. Ayos ka lang. Okay lang ako. Nakarating ka sa tamang oras. Secretary Lin, iabot si Chen Shixuan sa mga abogado. Si Song Yuru naman. Ipasok siya sa psychiatric hospital sa loob ng 2 taon. Opo, Mr. Jiang. Qingning, ako. Simula ngayon, magbagong buhay ka na. Ang pagiging totoo ang pinakamahalaga sa lahat. Anong problema? Song Qingning. Gusto kong putulin ang kontrata. Ha? Ano? Ang kasunduan, wala pang 1 taon ang kasal natin. Gusto ko itong tapusin ng maaga. Gusto mong magdiborsyo? Qingning, nang makasama kita sa mga nakaraang araw, ipinakita mo sa akin ang tunay at dalisay na pag-ibig. Gusto kitang alagaan at mahalin habang buhay. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon?